at pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay
Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Sa panibagong sigla. Bilang sa iyong kaharian. Minsan na kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan. Pagkat ikaw ang tanging makapangyarihan, sadyang walang katulad. Nung katakilan, ikaw lang ang pinagpipitagan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayamanan, karangalan. 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 Oh, hey! Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Ating awitin, karangalan, karangalan ko, mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, mapabilang sa iyong kaharian. Pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan. Pagkat ikaw ang tanging makapangyarihan, sadyang walang katulad. Ang iyong kadakilaan, ikaw lang ang pinagpipitagan. Hallelujah, purihin ang ngalan mo, Jesus. Ating awitin, kayamanan ko, ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, hallelujah, purihin ang ngalan mo. Hallelujah. Hallelujah. There's nothing like the presence of the Lord. Amen.
So let me encourage you in the Word of God in Isaiah 43:15. It says, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters. Amen. That is the God that we worship today. Amen. He is the only one who can do that. He will make a way when there seems to be no way. Amen. So today, let's just declare who He is in our lives. That indeed He is our way maker, our promise keeper. Hallelujah. We worship you, God. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, you're touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're healing every heart. I worship you, I worship you. I worship you, I worship you. You are here, bending every heart. I worship you, I worship you. It's you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. You're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
church believe this today? That is doing something in your life. Come on. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, you never stop. You never stop, you never stop working.
isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Magandang araw po sa ating lahat. Pasensya na po kayo sa boses ko at galing po tayo sa matinding ubo. Pero sa biyaya ng Panginoon tayo po ay magkakasama-sama para po sa pagsamba sa ating Panginoon. Live na napapanood po sa ating pong official YouTube, Facebook page, His Presence Church Cavite and Batangas. Magandang araw po. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Kahit paos, tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Good morning po sa lahat na nakatutok na po sa atin. Live po tayo mga kapatid. Di po tayo replay, di po tayo recording. Last week ay dahilan po sa nagkaroon ng technical difficulties, nawalan tayo ng internet connection, kaya po tayo ay hindi nakapag live streaming. Pero ngayon balik po tayo kahit po medyo paos, kahit na ang boses ay ganito, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kapatid. Walang makakapigil sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay sa araw pong ito. Magandang umaga po sa atin. Again, welcome sa gawain ng Panginoon ngayong araw ng linggo. Araw ng ating Panginoon, araw ng ating buhay at tunay na Diyos. Ayan, kanina inawit natin yung kayamanan ko. Alam niyo po, damang-dama ko yung sinasabing kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Kayamanan ko, karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. At sana po ganun din ang ating damdamin sa harapan ng Panginoon na isang karangalan na ating pong sambahin ang ating buhay na Diyos. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome again sa gawain ng Panginoon. Binabati po natin ang bawat isa na naririto na po sa live broadcast. Binabati natin ang Kayanan family sa pangunguna ni Brother Ervil at ang kanyang buong pamilya dyan sa Silang, Cavite. Binabati natin ang kanyang buong pamilya. Binabati rin natin ang mga kapatid natin, ang Garjola family at ang Katapang family. Binabati natin si Ate Claire at ang kanyang buong pamilya. Good morning. Binabati rin natin si Sister Jocelyn Graciano. Magandang araw at sa iyong buong pamilya. Good morning. Kasama rin po natin ngayong umaga si Ate Beth at ang kanyang buong pamilya. Ayan, si Brother Ed, ang kanyang buong family. Sama rin natin ngayon si kapatid na Joy. At binabati rin natin si Brother Nilo at ang kanilang buong pamilya. Magandang umaga po. Welcome sa gawain ng Panginoon. At sa mga hindi pa po nakakapag-comment, mga kapatid, para mabati natin kayo, na kasama natin kayo dito po sa ating pong gawain ngayong pong umaga. Huwag kakalimutang i-like at i-follow ang ating official FB page at pagkatapos po ng gawain sa ganap na alas 11 ng umaga ay mapapanood naman po ang live video premiere sa ating pong official YouTube channel. Bisitahin nyo rin po at mag-subscribe, i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa gawain ng Panginoon. Ayan, good morning! Purihin po ang Panginoon at ngayon pong umaga ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang ikalawa at ikatlong bahagi. Kasi po hindi po nakapakinig last time ng second part at ng itong pangatlong part ng ating series patungkol sa The Lord Will Provide at yan po itututukan natin ngayon pong umagang ito sa biyaya ni Lord. Kasama natin ang banal na spirito na magtuturo sa atin, no po, at part 2 and part 3 pagsasamahin po natin para po wala pong maging hindi natin dahilan para hindi ko po nasubaybayan yung part 2. So ulitin natin yan mga kapatid. Good morning everyone. Bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ng welcome sa lahat po ng papasok pa lamang sa ating live broadcast. Sa mga bago po nating nakakasama sa ating live broadcast ngayong pong umagang ito, magandang umaga po sa lahat po ng mga may kaarawan at may anibersaryo ng kanilang mga kasal. Happy birthday and happy wedding anniversary. Ganun din, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at binabati po natin ang buong pamilya ng His Presence Church
international family sa buong HPCI na sabay-sabay pong nakatutok, sabay-sabay po na sa sumasamba sa oras pong ito at sa araw na ito. Kaya po binabati natin ang bawat isa. Again, huwag kakalimutang itag ang inyo pong mga mahal sa buhay. Just comment at i-highlight. Anong tawag doon? I-mention ang kanilang name dito po sa ating comment section. At huwag din kalimutan, i-share po ang ating live broadcast para mas lalong lumawak yung ating reach po sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating live broadcast. Good morning everyone. Tayo pong lahat ay sama-sama. Excited na ako na sabi ko nga, Lord, ikaw po ang magbigay sa akin ng boses para tuloy-tuloy. First time ko po uli na magtuloy-tuloy ng pagsasalita at akin pong panalangin ay hindi po magkaroon ng anumang problema. At ang aking dalangin, tuloy-tuloy hanggang mamayang hapon sa ating face-to-face gathering ay tayo po ay magtuloy-tuloy din po yung ating boses sa biyaya ng Panginoon. Nais ko pong ipagpasalamat sa Diyos ngayon pong araw na ito dahil ating pong isa-celebrate sa susunod na linggo ang ating pong 11th anniversary celebration ng His Presence Church Cavite. God will provide. Yan po ang ating tema sa ating gagawing 11th anniversary celebration next Sunday. Kaya po tayo po ay laging magpasalamat sa Lord sa bawat taon na ipinagkakaloob sa atin po, bilang isang iglesia. Happy anniversary po sa inyo. Sa lahat ng mga kapatid natin mula simula hanggang makatungtong tayo sa 11th anniversary dito po mula sa face-to-face, napunta tayo ng online at sa loob ng 2020, kailan ba nagkaroon ng pandemic? 2021, 22, 23, 24, 4 years na po na nasa online, pero tuloy-tuloy po ang ating gawain dahil po yan sa Panginoon, una sa lahat, higit sa lahat, syempre, at sa inyo po mga suporta. Mula po simula ay nakasama po namin kayo. 11 years na po na nagdidiwang ang HPCI Cavite. At ganun din mga kapatid ay ating ipinagpapasalamat ang pagpasok syempre ng ating isa pang kapatid, ang ating HPCI Lemery Batangas. Dalawa po ang church na ating inihahandle sa biyaya ni Lord at isang online, isang face-to-face. Kaya po ipanalangin nyo po ng mabuti ang gawain ito. Alam nyo po, hindi po tayo napapagod sa biyaya ni Lord. Bakit? Kasi alam po natin na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. At we know that God will provide sa buhay natin, sa buhay ng iglesia, sa buhay ng pamilya, at sa buhay ng bawat isa sa atin na naririto. Binabati natin ang good morning, Nanay Ellen Arandia and the whole family. Magandang umaga po. Pagpasensyahan nyo ng muli ang aking boses at naniniwala po ko mayroon pong magandang mensahe ang Diyos sa atin ngayon pong umagang ito. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Hingin natin sa Diyos ang kanya pong pagkilos at paggawa sa ating buhay. Let us all pray. Ama naming Diyos, patuloy at patuloy at patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, dinadakila, at pinapupurihan. Niluluwalhati ka, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong walang katapusan at wagas na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Binabati po namin kayo ng isang pinagpalang umaga, aming Ama. Salamat, Lord, dahil sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin sa pagkakataong ito, sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga pinagdadaanan namin, na testing, na trial, Lord, isa lang ang patunay na makita namin talaga at nakikita namin ang iyong katapatan, ang iyong wagas na pagmamahal sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. We thank you, Lord, sa kagalingan. Salamat, Lord, sa patuloy na pagkilos at paggawa mo sa iglesia. Hindi lang po sa Cavite, ganun din sa Batangas at sa buong HPCI family. We thank you, Lord, sa patuloy mong pagtuturo, paggawa, pagpapala, kagalingan, himala, kamangha-manghang gawa sa amin po mga buhay. Salamat sa mga proteksyon na lagi mong ipinagkakaloob sa amin. And Lord, now,
Papunta kami sa 11th year ng journey ng Cavite at sa 31 years naman ng journey ng Batangas. Maraming salamat, Lord, for giving us another chance, another opportunity to glorify your name, O God. You alone deserve all the praises and glory. Kaya Lord, maraming salamat. Today, as we celebrate your goodness, Lord God, as we celebrate, Lord, yung ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Tanggapin mo ang aming wagas na pagsamba sa iyong buhay na pangalan. Kaya Lord, gabayan niyo po kami. Samahan niyo po kami, aming banal na spirito. Manguna po kayo sa aming pong pananambahan. Ang aming pagsambang ito ay para sa iyo lamang. Ikaw, Lord, ang mangusap sa amin. Kanina, sa aming pagsamba, salamat sa paghahanda mo ng aming mga puso. Bilang ikaw ang tunay na daan, ang gumagawa ng daan para kami mapapalapit sa iyong presensya, aming Diyos Ama na makapangyarihan. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng puso na uhaw sa iyo, uhaw sa presensya mo, uhaw sa gagawin mo, uhaw sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na maranasan ka ng iyong mga anak. Our dear Holy Spirit, you are with us. We know, Lord, that everything na nangyayari sa amin ay kontrolado mo, ay nasa iyong mga kamay. Our dear Holy Spirit, we praise you. We glorify the name of Jesus. Thank you, Lord, for your wisdom, for the knowledge and understanding na pinagkakaloob mo sa tuwing kami nakikinig ng iyong pong mga salita. Samahan niyo po kami. Nais naming marinig ka ang katotohanan mula sa iyo, Panginoon. Sa pamagitan ng bawat story of God sa Bible, Lord God. We know that everything na naririnig namin, Lord, will help us to grow, to mature, and to have a deeper relationship and faith in you, Lord God. Kaya Lord, ang bawat isa sa amin, gawin mo kaming excited sa mensahe mo ngayong umagang ito. Gawin niyo po kaming excited, Panginoon, na makita, maranasan, at magawa, Panginoon mo ang patuloy na pangungusap sa aming mga puso. Lord, we claim blessing upon blessing. We claim in this message, Lord God, in your message, to receive a blessing, guidance, inspiration, healing, and everything, Lord God, na nagnanais sa aming mga puso, nagdinidesire ng aming mga puso. Mangyari po lagi ang iyong kalooban, gabayan niyo po ang inyong lingkod, ang bawat salita na amin pong maririnig ay maging salita mo lamang at walang ibang maitataas kundi kayo lamang, O Diyos. Ikaw lang higit sa lahat ang tunay na maitataas. Maraming salamat. We give you everything, Lord God, to surrender everything to you. Maging ang aming mga buhay, siyasatin mo kami, linisin mo kami ng iyong banal na dugo, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Ang iyong paglilinis ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesucristo, ang siya maglinis sa aming puso upang kami maging karapat-dapat sa paglapit sa iyo. Na walang anumang maging hadlang sa anumang gagawin mo sa amin ngayon pong umagang ito. Muli, maraming salamat. Patuloy ang aming pagpupuri, pagdakila sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong dakila at wagas na pagmamahal sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, yan po ang aming panalangin. Amen. Amen at amen. Yan. Good morning. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa ating mensahe ng Panginoon. Tutok po tayo dito po sa ating topic sa Genesis 22. The Lord will provide. Okay? So, nais ko po mga kapatid, baka hindi pa po kayo nakakapag-share. Mas maganda po ma-share po natin yung ating live broadcast para mas lumawak po ang reach. As of the moment, mga kapatid, we have 16 shares already
No po, at tayo pong anim na nanonood, kasama ko po na nandito po sa live broadcast at sa mga ilang pang manonood po sa ating live mamaya. Pagkatapos nito ay huwag niyong kalimutang i-share. Huwag po kalimutan ding mag-comment mga kapatid para tayo po ituloy-tuloy sa gagawin ng Lord sa buhay natin. Okay. So, let's talk about the Lord will provide, okay? So, nasa Genesis 22 na po tayo. Last time, pinag-usapan po natin yung part 1 that God tested Abraham in Genesis 22 verse 1 and 2. Nakita natin na pagdating ng araw na iyon, ng panahong iyon, nakita natin sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham, sumagot si Abraham sa kanya. At pagkatapos noon, nakinig siya sa sinabi ng Panginoon. Basahin natin yung verse 2. Pagkatapos sinabi niya, dalin mo kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. So nakita natin walang pag-aatubili, Yan ang ating nakita sa kanya na matapos siyang tawagin ng Panginoon, matapos siyang ito yung pinaka mabigat na pagsubok na pwedeng pagdaanan na pinagdaanan ni Abraham at nakita natin dito yung kanyang pagtugon sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. So ito po'y utos sa kanya ng Panginoon na dalhin ang kaisa-isa at pinakamamahal niyang anak na si Isaac at pumunta sa lupain na inuutos ng Diyos sa bundok ng Moriah. So umakyat sila sa utos ng Lord, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo. Ang gagawin mo, ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Alam niyo po ang mga dapat bigyan ng emphasis, yung command na ito, dalin mo. Ayan, sabihin niyo nga po, dalin mo. Tapos pumunta kayo, umakyat kayo. Tapos ano sabi, ialay mo siya. Tapos ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. So yun yung mga bagay na pag-uutos na makikita niyo po. Dalhin mo, pumunta kayo, umakyat kayo, tapos ialay mo siya. So yun ang utos ng Diyos kay Abraham. At alam naman natin, siguro po sobrang familiar tayo sa story ito, alam naman po natin na si Abraham ay tumugon sa Panginoon. Sa verse 3, pag-usapan natin verse 3, usog natin ng konti. Ayan. Sa verse 3, pag-uusapan natin naman, verse 3 to 8, yung part 2 na hindi po natin na-broadcast last week. That Abraham responds in obedience. So, paano ba tumugon si Abraham sa Diyos? Okay? Siyempre, tumugon siya sa pamagitan ng pagsunod. Ibig sabihin, walang delay ang kanyang pagsunod. Hindi niya dinelay ang Lord. Wala na siyang naging diskusyon sa Diyos. Hindi na po siya nakipag-apela katulad po ng ginawa niya sa chapter 18 na kwento ng Panginoon sa atin na sa Sodom at Gomora na umapela pa siya sa Diyos na baka mayroong 50, 40, di ba, hanggang sa dumaan ng 10. Hindi na siya umapela sa Diyos. Ibig sabihin, may utos ang Diyos, tinawag siya ng Diyos, sinubukan siya ng Diyos, sumunod agad siya at tumugon siya agad sa pamagitan ng pagsunod. So sa verse 3, sabi po ng Bible, makikita natin, matapos siyang utusan, makikita natin sa verse 3, kinabukasan, lagi siyang maagap Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, isinakay niya ito sa asno, lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, umaga pa lang. Ibig sabihin may utos ang Diyos, eto maaga pa lang, ano ginawa niya? Bumangon na si Abraham agad. At tulad ng response ni Abraham sa last chapter, about kay Ishmael na kung saan pinalayas si Ishmael at si Hagar ni Sarah at sinusugan nito ng Panginoon na inuutusan si Abraham na huwag hayaan na hindi gawin yung inuutos ni Sarah sa kanya. Dahil si Isaac ang magiging tagapagmana, so sa puntong ito, nagkaroon ng matinding kalungkutan. Imagine niyo mga kapatid, kahit na masakit sa damdamin na ialay ang kanyang sariling anak
So nakita niya po mga kapatid, nakita natin kahit gaano kasakit yung nangyari. Kasi syempre, andun pa rin, yung lumilitaw pa rin yung pagiging tatay, pagiging isang magulang ni Abraham sa kanyang mga anak. So masakit para sa kanya, no? Nakita natin kahit na masakit sa kanya, ang maganda kay Abraham, marunong siyang sumunod. Sinunod niya at tumugon siya sa pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Amen? So yan po ang ibig sabihin ng obedience. Hindi po yung bibilangan pa tayo ng Diyos. Isa, hindi ka susunod. Dalawa, hindi ka susunod. Pangatlo, natawag, hindi ka pa rin sumusunod. Alam niyo po, yung pinapagawa ng nanay natin o ng tatay natin o yung mga magulang natin kung noon, nung araw, no po, actually madali lang naman yun eh. Kayang-kaya mo naman yun eh. Pero sa case na to, mga kapatid, iba yung inuutos sa iyo eh. Dalin mo, pumunta kayo, ialay mo, 'di ba? Na ialay mo si Isaac bilang handog na sinusunog. So para sa puntong ito mga kapatid, hindi ganun kadali at hindi talaga madali. Mahirap na pangyayari ito sa buhay ng isang magulang na inuutusan ka na sunugin at patayin ang iyong anak para ihandog sa Panginoon. No? Kasi para sa kanya, naniniwala ako, bakit kaya sumunod si Abraham? Alam naman natin sumunod siya. Pero ang tanong, bakit siya sumunod? No? Kasi para sa kanya, alam niya na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. God is a trustworthy God. No, kahit hindi niya naiintindihan ang lahat ng rason kung bakit pinagagawa ito ng Panginoon sa kanya, hindi niya alam kung ano ang klase, anong mangyayari, anong klaseng pagsubok ang pinagdadaanan niya. Isa lang ang nakalagay sa kanyang isipan, that His God, ang kanyang Diyos, ay mapagkakatiwalaan. Amen? Ganyan po tayo eh. Kung i-relate natin yung buhay ni Abraham sa buhay natin. I know na kaya sinulat ito ng Panginoon sa atin para matutunan natin na sa kabila ng mga bagay na hindi natin maintindihan kadalasan, tinatanong natin si Lord, bakit kami? Bakit ako? Bakit hindi na lang yung mga masasama dyan? Bakit sa amin pa pinadaan ito mga problemang ito? Bakit sa akin pa pinadaan ito mga pagsubok na ito? Minsan di natin maintindihan ang Panginoon. Tandaan natin, ang isip ng Diyos ay hindi natin isipan. No po? Ang pag-iisip ng Diyos ay higit sa pag-iisip ng tao. Hindi tayo pwedeng mas marunong pa sa Diyos. Bakit natin pinagdadaanan ito? Bakit ito pa? Bakit ganito pa? Hindi natin naiintindihan ang rason ng Diyos. Hindi natin alam kung bakit sa atin binigay ang mga pagsubok na ito. Bagamat may sinasabi ang Panginoon na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi higit sa ating nakakayanan, di ba? Pero minsan, yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin, napakahirap. Hindi naman ito simpleng pinaghugas ka lang ng plato ng pinagkainan. Hindi naman ito simpleng pinaglinis ka lang ng banyo, pinaglinis ka lang ng kwarto. Hindi po eh. Inuutusan kang ihandog ang sarili mong anak bilang handog na sinusunog. Mga kapatid, hindi mo talaga maiintindihan. Ano ang point ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos? Na para bang ang dating masama ba ang Diyos kasi inuutos nito? Hindi. Pero kung naiintindihan mo na may mga bagay na ipinapahintulot ang Diyos para merong mas magandang gagawin ng Panginoon sa atin, at alam natin, at alam ko na nakita natin sa buhay ni Abraham, bakit siya sumunod? Isa lang ang tumatakbo sa kanyang isipan. Bakit ka sumusunod? Kahit di mo maintindihan ang iyong ginagawa. Bakit? Kasi alam mo na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Hindi rin alam ni Abraham kung anong eksakto, kung ano ang punot dulo ng kwentong ito. Malamang hindi alam ng asawa niyang si Sarah ang ginagawa nila. Baka akala ni Sarah ay maghahandog lang si Abraham at sinama si Isaac. Maring ganun ang sitwasyon. Kung alam ba ni Sarah na ihahandog bilang handog na sinusunog si Isaac, papayag ba naman yung nanay na sunugin ang sarili niyang anak? Malamang hindi. So inaya niya si Isaac, no? Sabi sa sumunod na kwento, verse 4, tignan natin, na ikatlong araw ng kanilang paglalakbay. Teka, dito muna tayo sa verse 3. Ayan.
Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham, di ba? Na mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, sinakay niya to sa asno, lumakad siya, kasama si Isaac, no? At ang dalawa niyang aliping lalaki, diyan po tayo sa Bible, sa verse na ito, sa verse 3, titingin. At yung dalawa niyang alipin, kasama niya, papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. So imagine mga kapatid, pumunta siya. Isinama niya si Isaac. Kasama niya yung dalawang kanyang tauhan, pumunta sila sa bundok na sinabi sa kanya ng Diyos. Ang rason kung bakit siya pumunta doon, bakit siya maghahandog, bakit nga ba sila inuutusan? Ano ba ang point ng pag-uutos? Para saan ba 'yon? Kaya sila inutusan doon para maghandog. Kaya ka naghahandog kasi sasamba ka sa Diyos. Tama? So kaya nagsibak siya ng kahoy. So mga kapatid, sa verse 4, makikita natin, sa ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, alam niyo po, napakahaba ng kanilang journey. Mahaba po yung kanilang paglalakbay, papuntang bundok ng Moriah. It will take you or took you as para sa area na yon na bago ka makarating doon, siguro mga nasa 130 kilometers. Mga kapatid, napakahaba noon. Dahan-dahan lang. At ang paglalakbay noon, nakasakay ka lang. Maaari sa asno, no? Gaano ba kabilis yung asno? 130 kilometers. Ay inabot sila ng 3 araw sa kanilang paglalakbay. At napakabigat siguro ng puso ni Abraham habang sila naglalakbay. Imagine mo, habang sila papalapit ng papalapit sa bundok ng Moriah, papalapit ng papalapit sa panahon na inuutos ng Panginoon sa puntong ito, mga kapatid, siguro bigat na bigat yung puso ni Abraham, no? Lalo na nang makita niya na sa di kalayuan yung lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nakikita natin mga kapatid, hindi madali para sa kanya. Heto na andito na. Heto na. At nung nandun na sila sa bundok, sa verse 5, tingnan natin verse 5, sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo. Bantayan muna ninyo yung asno. Dahil aakyat kami doon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad, huwag kayong mag-alala. Nung nandun na po sila, sa paanan ng bundok, mga kapatid, sinabi ni Abraham sa mga tauhan niya, dito na lang muna kayo ha. Diba? Yung kumpiyansa ng word na, dito lang muna kayo, kami lang dalawa ang aakyat Aakyat kami ni Isaac doon para sumamba sa Diyos. So the purpose, alam ni Abraham kung anong layunin ng paghahandog. Sasamba sila sa Diyos. Amen po ba? At yung pinakamaganda dito, yung word na kung bakit alam niya na nagtitiw, alam natin at alam niya rin. At alam nating malinaw sa kanyang isipan, sasamba ako sa Diyos at tandaan nyo, babalik din kami agad. Babalik din kami agad. So dito ba sa puntong ito, nagsisinungaling si Abraham? Nagsisinungaling ba si Abraham? O nagkakaroon lang siya ng tinatawag na wishful thinking? Na baka sakali hindi matuloy. Baka sakali nagbibiro lang ang Diyos. No? Baka sakaling hindi matuloy na mapatay si Isaac. O baka naniniwala naman si Abraham na hindi pwedeng masira ang pangako ng Diyos sa kanya. So sa puntong ito mga kapatid, kung sakali man mga kapatid, na kung sakali mang patayin si Isaac, naniniwala kaya si Abraham na bukod sa hindi pwedeng masira ang pangako ng Diyos, bukod sa baka hindi tuloy ng Diyos ang pagpatay kay Isaac, baka mamaya iniisip niya na maaaring bubuhay ng Diyos muli. Kaya naman buhayin ng Diyos si Isaac. So ang tawag po dito ay sinasabi po ay ito tinatawag na resurrection faith na binanggit po ng author ng Hebrews. Na dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. So kahit alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumula ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac ay muli siyang bubuhay ng Diyos. Pastor, saan yan galing? Ito po yung sinasabi ng Hebrews 11:17-19. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog. Ito po yung sagot. Ito po yung pagko-confirm
na dahil sa kanyang pananampalataya, handa pong ihandog ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. So kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumula ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay. Verse 19, sapagkat nananalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos, at ganoon nga ang nangyari, parang bumalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. So nakita natin mga kapatid, hindi na kuro-kuro. Napapatayin ba siya? Baka sakali hindi patayin, baka sakali na baka pag pinatay si Isaac, baka hindi matupad ang pangako ng Diyos. Paano na yung pangako niya? Siguro naman pag namatay si Isaac, bubuhayin siyang muli ng Diyos. So hindi na po ito kuro-kuro. Ito na po ang sagot sa Hebreo chapter 11 verse 17 to 19. Kung ano ang laman ng isipan ng lingkod ng Diyos na si Abraham. Ang bottom line mga kapatid, nanalig kasi si Abraham. Yun ang point eh. Kaya siya sumunod kasi siya'y nanalig, nananampalataya sa Diyos. Okay? So, we're getting ahead of the story. Alam na natin na kung ano mangyayari kay Isaac. Alam naman natin talaga. Pero, hindi naman ito spoiler para sa ating mensahe. Ano po? Hindi spoiler, alam naman natin kung ano ang mangyayari. So, ang highlight ng story na to ay hindi yung tibay ng pananampalataya ni Abraham, kundi yung tibay ng pangako ng Diyos para sa kanya. Again, ang highlight ng story ng Genesis 22 at ng part na ito, mga kapatid, ay hindi yung tibay ng pananampalataya ni Abraham. Ulitin ko po ang highlight hindi yung tibay ng pananampalataya ni Abraham, kundi yung tibay ng pangako ng Diyos sa kanya. Okay? So makikita po natin yan sa mga susunod na pangyayari. So nagpatuloy po si Abraham at si Isaac sa pag-akyat sa bundok ng Moriah. Sa verse 6, mga kapatid, balikan natin, 22 verse 6 ng Genesis. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog. At siya ang nagdala ng itak at sulo. Again, ipinapasan. No? Ito na, pinahanda na. So nagpatuloy sila sa pag-akyat, pinapasan ni Isaac yung mga kahoy, mabigat din yun, mga kapatid. At para kay Abraham naman, mas delikado yung kanyang hawak, yung itak at yung sulo. Amen? So siguro sa puntong ito, sa verse 7, makikita natin, habang lumalakad sila, siguro napansin ni Isaac, Ama. Hinawag niya yung tatay niya, Ama. Sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo. May dala po tayong panggatong. Pero nasaan po yung tupang ihahandog? So nag-checklist si Isaac, Aba, tatay, may dala ka ng sulo, may dala ka ng itak, may dala tayong panggatong, pero may kulang. Saan po yung ating ihahandog? At take note, specific. Alam niya na sa paghahandog, tupa ang ihahandog. So, ang puntong ito mga kapatid, hinahanap niya yung specific na ihahandog, yung susunugin. So, ano po ang sagot ni Abraham sa kanya? So, verse 8. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. The Lord will provide. Amen? The Lord will provide. Kailan po? So nakita natin, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang susunugin para ihandog. God will provide for Himself. Amen? So, don't miss this. Huwag nating kakaligtaan itong napakagandang point ng Diyos na ito. Alam niyo po, itong verse 8, ito po yung pinakamahalagang theological point sa story. Okay? Kasi dito mga kapatid, kung ano ang nire-require ng Diyos para makasamba tayo.
sa Kanya. Okay. So dito po, tinitingnan natin. Teka ha, baka naiinitan tayo. Wait lang. Yun. So sa puntong ito mga kapatid, inaalam natin, ito po kasi yung pinaka-point ng, pinakamahalagang theological point ng story. Ano po? Na kung ano ang nire-require ng Diyos para makasamba tayo sa Kanya. No? Para makalapit tayo makasalanan sa banal niyang presensya. Okay? Para hindi rin pala sa atin manggagaling yun eh. Okay? So alam ni Abraham na para makasamba tayo sa Diyos, para makalapit ang isang makasalanan sa banal na presensya ng Diyos, hindi para sa atin manggaling ang dahilan at yung requirements para makalapit tayo sa Diyos. Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. So again, God provides the way. God will provide sa buhay natin. Para tayo makalapit sa Diyos, ang nire-require ng Diyos, alam natin na ang Diyos mismo magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. Ibig sabihin, hindi nanggagaling sa atin yung ihahandog natin sa Panginoon. Sa Diyos din nanggagaling at Diyos din ang magbibigay ng mga bagay na para makasamba tayo ng tama sa Kanyang harapan. Ibig sabihin, the Lord provides the way for our salvation. And God provides for everything necessary para tayo mabuhay. So mga kapatid, totoo kayang ganito katibay yung pagtitiwala ni Abraham sa Diyos? O ang mas mahalagang tanong mga kapatid, totoo kayang maaasahan din natin ng Diyos na ang Diyos mismo magkakaloob ng lahat ng kailangan natin? Ganito ba katindi ang ating tiwala? Anak, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. Grabe yung katibay yung pananampalataya ni Abraham. Ganoon katibay yung kanyang pagtitiwala sa pangako ng Diyos na ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang magkakaloob. Amen? So, ang mas mahalagang tanong sa atin ngayong umaga, totoo kayang maaasahan natin ng Diyos na siyang magkakaloob ng lahat ng kailangan mo? Mga kapatid, ibinigay na nga niya si Isaac, ngayon naman, ang gagawin ng Diyos, kukuhanin niya. Ibig sabihin mga kapatid, alam ni Abraham, bagamat masakit sa kanyang puso, na ihahandog ang kanyang sariling anak, alam ni Abraham na ibinigay sa kanya ng Diyos si Isaac, at Diyos din ang may kakayahan at may karapatang kumuha ng kanyang ibinigay. Tama po ba? May karapatan ba ang isang tao, tanong ko lang po ito, may karapatan ba ang isang tao na gawin ang isang bagay na, 'di ba, binigay mo, 'di ba? Siya ang nagbigay, siya ang may karapatang kumuha. Tama? So iniisip natin, may karapatan ba ang Diyos na kunin sa kanya si Isaac? Yes, may karapatan. May karapatan ba ang Diyos na kunin ang ating buhay? Yes, may karapatan. Bakit? Siyang nagbigay. So kaya tayo nakakasamba sa Diyos dahil siya ang nagbigay ng buhay. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Kanya kasi siya po nagbigay ng buhay sa atin. So wala tayong karapatan na angkinin ang ating sariling buhay dahil ang Diyos naman ang nagbibigay. Tama? Kaya mga kapatid, kung ano man ang meron sa atin, ang Diyos ang nagkaloob. Ibig sabihin, sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pagbibigay sa Diyos, hindi pa tayo nagbibigay. Wala pa tayong ibinibigay dahil ang Diyos ang nagbibigay. So kung ano man ang ibibigay natin sa Kanya, ano man ang ihahandog natin sa Kanya, ay galing din sa Kanyang ibinigay sa atin. Tama? Kaya bakit maraming tao ang pinagdadamutan ng Diyos sa mga bagay na hindi naman pala galing sa Kanya, hindi naman pala binigay naman, hindi naman pala sa Kanya yung pag-aaring yun, kundi ibinigay lamang pala. Amen? So sa puntong ito, may karapatan ba ang Diyos na gawin yun?
na kunin ang buhay ni Isaac. So alam ni Abraham na lahat ng ito ay binigay sa kanya ng Diyos. So makakabuti po ba? Ang tanong, makakabuti po ba kay Abraham at sa pangako ng Diyos kay Abraham at sa lahat ng bansa na magiging pagpapala sa pamagitan ng buhay ni Abraham kung bata pa lang ay mamamatay na si Isaac? Paano kung namatay si Isaac? Paano ang katuparan ng pangako ng Diyos? So ito na po tayo sa part 3. Ang topic po natin sa part 3, that God provides a substitute offering. Tingnan natin ang mga sumunod na pangyayari. Okay? Ito na po yung pinakaabangang eksena sa kwento. Alam nyo po mga kapatid, parang naka-slow-mo effect. Nakaranas na ba kayo makapanood ng slow-mo effect? Yung parang dahan-dahan, dahan-dahang lumalapit. Ito na po yun, yung pinakaabangang eksena sa kwento, na parang naka-slow motion effect. Alam nyo po, dumating sila sa lugar, basahin natin, dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanila. So pagdating nila sa lugar, dahan-dahan siguro, no? Parang may slow-mo effect. Gumawa si Abraham ng altar. Gumawa si Abraham ng altar na bato. Inihanda niya mga kahoy sa ibabaw nito. So, nahanda niya na. Pagkatapos, ano ginawa ni Abraham? Iginapos niya si Isaac. Inihiga niya si Isaac sa ibabaw ng altar. Mga kapatid, eto na. Eto na. Malapit na. At eto na ang oras na pinakahihintay. Alam niyo po, sa verse 10, kinuha po ni Abraham ang itak. At maaring nakahanda na ang sulo, no? Kinuha niya ang itak, itinaas niya. At nakahanda na siyang itusok ang itak sa katawan ni Isaac. Malapit na, pumipiyok pa. Malapit na, pasaksak na, eto na. Slow-mo effect, papasaksak na. Naku, buti na lang, eksakto sa oras. Ano nangyari? May nangyari sa verse 11. Pasaksak na, malapit na sa katawan ni Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. At ang sabi sa kanya, Abraham, Abraham. Nakita niyo po? Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, pasaksak na ha, narito po ako. Narito po ako. So mga kapatid, buti na lang, eksakto sa oras, tumawag ang anghel ni Yahweh, ang Diyos mismo, mula sa langit, ang nagsabing, Abraham, Abraham. So sa simula pa lang ng kwento, nung tinawag ng Diyos si Abraham, isang beses lang, Abraham, sumagot agad si Abraham. Ito mga kapatid, 2 beses. So pastor, ano po ba ang basis nun? Bakit 2 beses? Ibig sabihin mga kapatid, makikita natin na nakasubaybay ang Diyos sa kanya. Nakatutok ang Diyos sa bawat eksena na ginagawa ni Abraham. So sinabi ng Diyos sa verse 12, huwag mong patayin ang anak mo. Sabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ibig sabihin mga kapatid, ito po yung nais ng Diyos sa simula't simula pa. Hindi para patayin si Isaac. Again hindi para patayin si Isaac. Bakit pastor pinapapunta niya pa doon para ihandog na sinusunog? Ibig sabihin mga kapatid, ang purpose ng Diyos hindi para patayin si Isaac sa simula't simula pa. Hindi para patayin si Isaac, kundi para ipakita ng Diyos ang gagawin niya para si Isaac ay mabuhay. So may pinapakita siyang magandang lesson. Pero inisip natin, buti na lang, paano ko nahuli ang pagtawag ng Diyos? Paano ko mahina ang pagtawag ng Diyos? Abraham, Abraham. Hindi narinig ni Abraham.
di siguradong patay si Isaac. E paano kung mahina ang tenga ni Abraham at hindi niya narinig ang sinasabi ng Diyos sa kanya? No? Pero makikita nyo mga kapatid, no? Kung i-relate natin ang storya natin sa pangyayaring ito, madalas, kung bakit tayo nagkakaproblema, ay dahil hindi natin naririnig ang sinasabi ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kung mahina ang tenga ni Abraham at di niya marinig, katulad natin, hindi natin naririnig ang Diyos. Nako, sabi ni Lord, wag, tuloy ka pa rin. Sabi ng Lord, ingatan mo, nakautuloy ka pa rin. Bakit? Kasi mahina yung tenga ni Abraham. Alam niyo po, kailangan malinaw yung tenga natin kapag ang Diyos ay nagsalita. Sa panahon ng pagsubok, dapat mas malinaw yung ating tenga ng pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Always remember mga kapatid, hindi intensyon ng Diyos sa patayin si Isaac. Ang intensyon ng Diyos ay makita ng bawat isa yung gagawin ng Diyos kay Isaac para mabuhay. Para sa Diyos, siya kasi po yung scriptwriter ng buhay natin. Amen po ba? Siya ang scriptwriter ng buhay mo. Si Lord ang scriptwriter ng buhay mo. Si Lord din ang direktor ng kwentong ito. Sa Diyos, hindi pwede yung what if. Lahat ng nakatala sa Biblia ay si Lord ang nagsulat. Ang Diyos ang scriptwriter. Ang Diyos ang direktor ng kwentong ito. Hindi siya pwedeng, paano kaya kung ganito? Paano kaya? Walang ganon si Lord. Lahat ng nangyayari sa Biblia, lahat ay sigurado. Walang aksidente, walang tsamba, walang baka sakali. Ang pangako ng Diyos ang nakasalalay kung sisirain ng Diyos ang kanyang pangako. Pangako ng Diyos ito Pag namatay si Isaac, nakasalalay dito yung kanyang pangako, yung kanyang covenant kay Abraham. Amen. So kung mamamatay si Isaac agad at hindi na magpapatuloy, syempre, ang lahi ni Abraham, kasi wala ng bansang Israel. At ang bansang Israel ang unang nakarinig ng kwentong ito. Karaniwan sa atin, ang point of reference natin, iniisip natin si Abraham. No, tinitingnan natin si Abraham. Pero sila, ang inaabangan ng mga Israelites, kung anong mangyayari kay Isaac. Tama? Mabubuhay kaya si Isaac o mamamatay kaya si Isaac? At dahil buhay din nila kasi ang nakasalalay sa kwentong ito, kung magpapatuloy ba ang kanilang lahi o hindi. So para mangyari yung pinangako ng Diyos na si Isaac ang magpapatuloy ng lahi ni Abraham, kailangan manatiling buhay si Isaac. So sa puntong ito mga kapatid, pasado si Abraham sa test na binigay sa kanya ng Diyos. Bakit? Sabi sa verse 12, ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. So napatunayan ng Diyos na may takot si Abraham sa kanya dahil hindi pinagkait ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak. Yung ginawang pagsunod ni Abraham, mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti yung aking sasabihin, lalapit ako ng kaunti. Yung ginawang pagsunod ni Abraham sa Diyos ay nagpapatunay na totoo ang pananampalataya niya sa Diyos. Uulitin ko po, pakinggan niyo pong mabuti. Yung ginawang pagsunod ni Abraham sa Diyos ay nagpapatunay na totoo ang pananampalataya niya sa Diyos. Hindi sa nguso lang, kundi totoo. Again, yung pagsunod na ginawa ni Abraham,
nagpapatunay na totoo ang pananampalataya niya sa Diyos. Hindi sa nguso lang. Totoo ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya na may bunga ng ang pananampalataya, no? Na may bunga ng pagsunod. Sabi po sa Genesis 15:6. Sa Genesis 15:6, nanalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito itinuring siyang matuwid. Okay? Itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. At napatunayan naman na tunay ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang pagsunod sa Santiago chapter 2, 21. Puputol-putol po ba? Ulitin ko po, sa Genesis 15:6, ang sabi po ng Panginoon, itinuring siyang matuwid dahil sa pananampalataya. Dito naman sa Santiago chapter 2 verse 21 to 22, itinuring naman napatunayan na tunay ang pananampalataya niya dahil sa kanyang pagsunod. Sabi po sa verse 21, hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? 22. Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamagitan ng mabuting gawa. So nanatiling buhay si Isaac, napatunayan ding buhay ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Mga kapatid, napakalinaw po nito. Hindi po pwede na naniniwala ka lang. Hindi pwedeng nananampalataya ka lang. Faith without works is dead. Hindi po pwedeng naniniwala ka lang. Hindi pwede yung pananampalataya mo ay sinasabi mo lang. Kailangan mapatunayan na totoo ang iyong pananampalataya. At mangyayari lang yan kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Alam naman natin ng Diyos, no po, all-knowing siya eh. Alam niya ang lahat ng bagay. Pero yung sinasabi niyang nalaman niya ay nagpapakita na sumusubaybay ang Diyos, alam niya eh. Tingnan niyo po yung word. Balikan natin yung text. Ayan. Yan. Yung sabihin ng Lord, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Alam niyo mga kapatid, alam niya, nalalaman niya, sumusubaybay ang Diyos sa panahong makikita ng lahat na hindi lang yung pambihirang pananampalataya ni Abraham ang dapat makita dito, kundi yung kamanghamanghang katapatan ng Diyos sa tuparin ang kanyang pangako. Alam niyo po, Abraham trusted God. Bakit? Because God is trustworthy. Tingnan natin verse 8. Yan. Lumaki si Isaac at nang araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina, nagdao si Abraham ng isang malaking handaan. Sinabi niya sa kanyang anak, God will provide. No? Bakit 21 to? 22 verse 8 ito mga kapatid, sorry. So mga kapatid dito, balikan natin yung verse 8. Ayan. 8. Ayan. Ito po yung point eh. Na alam natin na ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. God will provide for Himself the lamb for burnt offering, my son. Totoo nga. Pinatunayan ng Diyos na siya nga ang magkakaloob. Tingnan natin, balikan natin yung text kanina. Sa tabi niya, bakit pinatunayan ng Diyos? Ito, sa tabi niya, meron po siyang nakita. No? Tingnan natin. Verse 14. Nasaan na yun? Verse 8. Sorry. Verse 9. Wala yung verse 9 eh. Sa verse 9, nasaan yung verse 9? Nawala. Okay. Sa verse 9 mga kapatid, tingnan natin yung verse 9 ha. Kasi nawala eh. Verse 9. Ayan. Yan.
Nang dumating sila sa lugar, sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang kahoy. Pagkatapos, ginapos niya si Isaac at tiniga sa ibabaw ng altar. Nang kunin niya yung, ito, verse 12 na ata ito. Teka, yung 13, nasaan yung 13? Sandali mga kapatid, meron ako na-miss yung 13. Tingnan natin. Mas gusto ko kasi yung buo nawala lang sa PowerPoint Tingnan natin, Genesis 22. Sige po, kung may Bible po kayo dyan, at saka pakipost na lang ni Pastora. Sa verse 22, verse 13. Sabi po dyan sa verse 13, paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinunog kapalit ng kanyang anak. So sa tabi niya may kumakaluskos. Paglingon niya, mga kapatid, nakita niya, yung pala, merong lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa sanga ng puno at hindi na makaalis. So hindi natuloy ang paghahandog kay Isaac. Pero hindi matutuloy ang pagsamba ng Diyos, pagsamba ni Abraham at ni Isaac sa Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, hindi pwedeng hindi matutuloy. Mahalaga ang pagsamba sa Diyos, no? Hindi matutuloy ang pagsamba sa Diyos kung wala ng substitute, mga kapatid, na kung sinong dapat ihandog. So kinuha ni Abraham yung lalaking tupa, siyang tinali sa altar, pinatay, sinunog at inihandog bilang pagsamba sa Diyos, kapalit ng anak niyang si Isaac. Ang tawag po dito ay substitute offering. So nagkataon lang ba, isipin niyo po, nagkataon lang po ba na may tupang nakasabit ang sungay sa sanga? Siyempre, alam naman natin hindi. Alam natin that God will provide. Amen po ba? Alam natin na sa puntong ito, hindi lang aksidenteng may tupa doon na nakasabit ang sungay sa sanga. Alam natin that God has provided that lamb. Ang Diyos ang nagkaloob ng tupang yon. At alam din ni Abraham na ang Diyos mismo ang nagkaloob noon. Alam ni Abraham na ang Diyos ang gumawa noon. Alam ni Abraham yon. Kaya sa verse 14, tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglaan ang Panginoon. Tinawag niya that Yahweh will provide. Ibig sabihin, sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, alam ni Abraham kung sino kanyang pagkakatiwalaan. Kaya tinawag ni Abraham na ang lugar na iyon na kanilang pinaghandugan sa Diyos, that Yahweh will provide. Yahweh, He is His Jehovah Jireh. Yahweh, Yahweh, the Lord is our provider. No? Jehovah Jireh, the Lord is our provider. Literally, nakikita ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Kung i-relate natin sa storya ng buhay natin, nakikita ng Diyos kung ano kailangan natin. Nakasubaybay ang Diyos sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Iniisip natin, nakabulag ba ang Diyos? Di ba niya nakikita yung mga hirap na pinagdadaanan natin, mga kapatid? Kung alam mo lang at nakikita mo lang, kung nagtitiwala ka lang sa Kanya, alam mo sa iyong sarili na ang Diyos ay nakasubaybay sa iyo. Alam ng Diyos kung anong kailangan natin. At titiyakin ng Diyos na maibibigay niya kung anong kailangan natin para mabuhay. Tama? Alam ng Diyos kung anong kailangan natin at titiyakin ng Diyos na maibibigay niya kung ano ang kailangan natin para tayo'y mabuhay. At mahalaga at this point na maging malinaw kung ano ang sinasabi ni Abraham that the Lord will provide, na naglaan ng Panginoon sa lugar na ito. Alam niyo mga kapatid, pwede kasing ma-misinterpret ito Pwede kasing ma-misapply ang mensaheng ito. Mga kapatid, totoo naman na kapag kumakain tayo araw-araw, kayo po magsabi sa akin, yun ang dahilan dahil kaya tayo nakakakain araw-araw ay dahil tumutugon ng Diyos sa panalangin natin. Not give us this day our daily bread. Na araw-araw, bigyan tayo ng Diyos sa makakain. Tama? Amen?
na ang Diyos ang nagkakaloob sa atin ng mga pagkain na ating kakainin sa araw-araw. Pero hindi pinangako ng Diyos na yung gusto mo na kainin ang makukuha mo. Na hindi na natin mararanasan kailanman na magutom, mga kapatid. Hindi naman pwedeng sabihin mo sa Diyos, gusto ko Lord, sa umaga pagising ko, crispy pata. Hindi naman restaurant si Lord. Na kung anong gusto mong hilingin, yun ang ipagkakaloob niya sa iyo. Ang Diyos ang totoong magkakaloob. Kaya sabi ni Abraham, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng handog na isusunugin. Alam ni Abraham ang katotohanan na ang Diyos ang magkakaloob sa atin. Pero hindi sinabi ng Diyos na ang ipagkakaloob niya ay ayon sa gusto mo. Ipagkakaloob sa iyo ng Diyos yung mga bagay na kailangan mo para mabuhay. So kapag gumaling ka sa sakit, ibig sabihin ang provision ng Lord, healing, di ba? Provision ni Lord yung healing na yun kapag gumaling ka sa sakit mo. Pero hindi pinangako ng Diyos na He will provide healing for every Christian all the time. Kung nagiging prosperous man tayo financially, lahat ng perang meron tayo, galing yan sa Diyos. Pero hindi niya ipinangako na He will provide prosperity for everyone. Hindi na lahat naman. Ibig sabihin, mayaman? Hindi. Hindi pinangako ng Diyos na magkakabahay ka. Amen? Hindi pinangako ng Diyos na hindi ka na mangungupahan. Tama? Hindi naman lahat pinangakuan na magkakakotse ka. Hindi ka na magko-commute kapag ikay nasa Diyos na. Na magkakaroon ka ng financial breakthrough. No? Is around the corner. Pwede mong kunin. Alam nyo po mga kapatid, hindi pinangako ng Diyos ang mga bagay na ito, pero mga kapatid, nangyayari ang lahat ng ito. Kaya tayo nakakakain ng mga bagay na gusto natin, kaya tayo gumagaling sa ating mga karamdaman, kaya tayo nagiging napagpapala ng Diyos dahil mga kapatid, simple lang. Alam natin na ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng ito. Para mapatunayan ng Diyos na tunay, na totoo ang pananampalataya ni Abraham, kailangan niya itong patunayan. If you only believe in God and obey God, katulad ni Abraham, alam natin that the Lord will provide everything that we need. Alam natin that He is our healer. Alam natin na He will provide everything to us. He will bless us all throughout. Pero mangyayari yan kapag napatunayan din ng Diyos na tunay ang iyong pagsunod, ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng iyong pagsunod. Mga kapatid, maraming Kristiyano ang nami-mishandle ang ganitong sitwasyon. Naaabuso, nababaluktot ang magandang storya na ito. So paano ba narinig ng Israel ang kwentong ito? Sa verse 14 mga kapatid, sabi po, on the mount of the Lord it shall be provided. Sa kwento ng Biblia, hindi naman si Abraham ang unang naghandog ng hayop para sa Diyos. Sino po ang unang naghandog? Sa storya na nabasa natin, di ba si Cain at si Abel? Tama. So pagdating sa kwento ng bansang Israel, nakita natin, no? Dito, hindi si Abraham ang unang naghandog ng hayop para sa Diyos, pero si Abraham ang unang naghandog ng hayop as substitute. Okay? Kapalit ni Isaac. Pagdating sa kwento ng bansang Israel, sa Exodus chapter 3 verse 18, pakikinggan ka ng mga tagapamahala ng Israel at pagkatapos pumunta kayo ng mga tagapamahala ng Israel sa hari ng Ehipto at sasabihin sa kanya, nagpakita sa amin ng Panginoon ang Diyos ng mga Hebreo, kaya kung maaari, payagan nyo kaming umalis ng 3 araw para papunta sa disyerto para magandog sa Panginoon naming Diyos. Mga kapatid, di sila pinayagan. Alam natin, verse 4:27, sinabi ng Panginoon kay Aaron, lumakad ka at salubungin si Moises sa disyerto, kaya sinalubong ni Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan bilang pagbati. Sa Exodus 5:3, sumagot sina Moises at Aaron,
Nagpakita sa amin ang Diyos ng mga Israelita, kaya kung maaari, payagan mo kaming umalis ng 3 araw. Ito po yung storya ni Moises at Aaron na inihiling nilang payagan sa Pharaoh na papuntahin ng 3 araw para sumamba doon sa bundok ang mga Israelita. Kaya lang hindi sila pinayagan. So ano nangyari? Nagpadala ang Diyos ng sunod-sunod na salot. Ang huli na salot na pinadala ay yung pagpatay sa lahat ng panganay o firstborn sa Egypt, tao at hayop. Yung firstborn ng mga Israelita, maliligtas lamang sila maliligtas sila, no? Yung firstborn ng mga Israelita maliligtas kapag dumaan yung anghel na papatay sa lahat. So paano naligtas? Paano na-redeem yung mga firstborn ng mga Israelites? Kailangan merong substitute na tupa. Exodus 13:12-13, itinalaga nyo sa Panginoon ang inyong mga panganay na lalaki at pati na rin ang panganay na inyong mga hayop dahil sa pag-aari ng Panginoon. Maaring tubusin sa Panginoon ang mga panganay ng mga asno sa pamagitan ng mga pagpapalit nito ng tupa. Pero kung hindi nyo ito tutubusin, kailangan patayin ang asno sa pamagitan ng pagbali sa leeg nito at maaari rin yung tubusin ang inyong mga panganay na lalaki. So ang tawag po dito, papatayin at ihahandog sa Diyos ang mga tupa at ang dugo ay papahid sa hamba ng pintuan nila at lalampasan sila ng anghel habang sila ay nasa loob. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan ng tupang kapalit doon sa mga buhay ng mga panganay. So ito po ang tinatawag na substitute, Passover substitute. Kaya nga mga kapatid, nagkaroon ng substitution. Substitution din yung purpose ng mga burnt offerings. Ipapatong nila yung kamay nila, kaya sila naghahandog. Kaya may Passover. May pista ng Pasko, di ba? Ibig sabihin mga kapatid, yung substitution na yon, maghahandog sila sa Diyos. Kapag dumating ang araw ng Pasko, ipapatong nila yung kamay nila dun sa hayop, dun sa tupa na kanilang ihahandog, simbolo ng paglilipat ng kasalanan nila doon sa hayop, at yung hayop yung mamamatay sa halip na sila ang mamamatay. Yun po yung substitution. Na sa halip si Abraham ang mamamatay, si Isaac ang mamamatay, a substitute ay yung tupa. Ang tawag po doon ay Passover substitute. So eventually, doon sa Moriah, doon po itinayo ang templo sa panahon ni Solomon. Leviticus 1:4, ayan. Ito naman yung 2 Chronicles 3:1. Sinimulan na ni Solomon ang pagpapatayo sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, doon sa bundok ng Moriah, kung saan nagpakita ang Panginoon sa ama niyang si David. Doon niya ito ipinatayo sa giikan ng Arauna ng Jebuseo, ang lugar na inihanda ni David. So dito rin po tinayo yung temple na pinagawa ng Diyos sa pamagitan ni Solomon. Okay? So parang makikita natin, araw-araw, taon-taon, sa Genesis 22, makikita natin, araw-araw, taon-taon, meron silang tinatawag na Passover Festival. Ibig sabihin, lahat ng tao, kailangan mag-alay ng hayop para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. So parang walang katapusan, paulit-ulit, kasi wala naman talagang sasapat sa handog. Kahit hayop, kahit tao para magbayad ng kasalanan natin, araw-araw tayo nagkakasala. Sa kanila, taon-taon, nagngingilin sila para sa atin, mahal na araw. So mag-aalay sila, ililipat nila. Kailangan may tupa na ihahandog. So araw-araw yung ginagawa nila, taon-taon yung ginagawa nila, walang katapusan, paulit-ulit. Bakit? Kasi walang sapat na handog, kahit hayop o tupa, kahit na tao, ang makapagbabayad ng kasalanan ng tao sa Diyos. Until dumating ang katuparan ng lahat ng ito. Paano? Sapagkat kahit na ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Hanggang dumating ang nag-iisa at pinakamamahal na anak ng Diyos na naparito sa lupa para ialay ang kanyang sarili para sa ikatutubos ng marami. Si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang tupa ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya, sinabi niya sa mga tao,
narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Kaya ngayon, hindi na natin kailangan mag-alay ng tupa para lang ilipat ang kasalanan natin at ihandog sa Diyos Ama. Meron ng tupa na naging simbolo, na naging handog, no? Na naging dahilan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Naparito ang tupa para tuparin ang kalooban ng Ama. At kahit napakahirap, nagpasakop si Jesus sa Diyos Ama, sa kanyang kalooban, not my will, but yours be done. At parang si Isaac, nakita nyo naman si Isaac, hindi siya nagpupumiglas, hindi siya pinilit, naging submissive siya sa tatay niya. Mga kapatid, kung alam mong ginagapusan ka na para ihandog, hindi ka ba naman magpipiglas? Hindi. Hindi na ganun si Isaac eh. Sa puntong ito, si Isaac hindi pinilit, very submissive to the will of God, to the will of his father. No, kahit parang isang tupang kakatayin, walang imik. Isaiah chapter 57 verse 7, inapi siya, si Jesus, sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalin sa katayan para patayin. O tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Mga kapatid, sa puntong ito, kitang-kita natin yung pagkakalintulad ni Isaac sa kwento ni Jesus. Sa nangyari kay Jesus. Yung kwento ni Isaac sa pangyayari kay Jesus. Na kung ano ang inutos ng Diyos Ama kay Abraham, at first seems ridiculous, no? Pero nagtuturo ito sa atin kung up to what extent He is willing to go in order to save us. Mga kapatid, kamatayan ng nag-iisa at pinakamamahal niyang anak ang tanging paraan para maligtas tayo. Ang kamatayan ng kanyang kaisa-isang anak ang dahilan para tayo maligtas sa kapahamakan ng impyerno. Para maitaguyod ang katarungan niya at maipamalas ang awa ng Diyos at the same time. Kung tutuusin, hindi si Isaac ang kumakatawan kay Kristo sa kwentong ito. Dahil sa bundok ng Kalbaryo, tinali si Jesus sa krus bilang handog na papatayin. Nang ipako ang kanyang kamay at ang kanyang paa sa krus, nang itusok ang espada sa tagiliran niya, walang sumigaw sa langit, walang pumigil sa langit ng nangyari kay Isaac. Katulad ng nangyari kay Isaac. Walang anghel na nagsabing, Abraham, Abraham. Nung panahon na nasa krus ng Kalbaryo si Jesus, tahimik ang kalangitan. Habang kinakatay ang tupa na handog para sa atin. Ang pinakamasakit sa lahat, yung tumarak sa puso ni Jesus nung sumigaw siya, My God, why have you forsaken me? At sa pagkakataong yun, tuluyan na siyang nalagutan ng hininga at namatay. Dahil si Jesus yung tupa, nakapalit para kay Isaac. Tayong lahat yun, yung tupang, yung buhay ni Isaac. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buong mundo, imbes na si Isaac ang mamatay, ang Diyos ang nagkaloob ng paraan para siya'y mabuhay. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa buong mundo, ibinigay niya kanyang kaisa-isa, nag-iisang anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak at mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hanggang ngayon, mga kapatid, sinasabi mong wala namang kinalaman sa buhay mo ang kwento ni Isaac, mag-isip kang muli. Buhay mo ang nakasalalay sa kwentong ito. Kung mamatay si Isaac, baliwala na ang pangako at plano ng Diyos. Kung namatay si Isaac, wala sana ang bansang Israel. Wala sana ang tagapagligtas na darating.
at wala sana tayong buhay hanggang ngayon. Dahil sa kasalanan, tayo'y patay at tiyak na mamamatay sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. Pero dahil kay Kristo, namatay at muli tayong nabuhay, tayo ay magkakaroon ng buhay. Baka ilan sa atin naghahanap pa rin hanggang ngayon kung ano ang paraan para siya'y maligtas. Again, you cannot provide that for yourself. Cannot provide salvation for yourself. Hindi ang pagiging relihiyoso mo ang katugunan. Magtiwala ka sa probisyong ibinigay ng Diyos para maligtas ka. At ang ipinagkaloob niya ay ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo. Wala nang iba. Ang tanong ng Panginoon, naniniwala ka ba kay Kristo? Na siyang kayang magbigay ng iyong buhay kapalit ng iyong kaparusahan na pwede mong harapin sa impyerno. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami na kundi dahil kay Kristo, maaari kaming mamatay diretso sa kaparusahan sa impyerno. Pero salamat dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, may Kristo Jesus na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para kami ay maligtas. Para bayaran ang kasalanan na dapat kami ang magbayad. Salamat, Panginoon, dahil you provide a way for us to be saved. Salamat, Lord, dahil sa kwento ng buhay ni Abraham at ni Isaac, buhay rin namin ang nakasalalay sa kwentong ito. Na kung mamamatay lang kami, Panginoon, nang basta-basta lang, makikita namin kung walang nangyaring ganito, mamatay lang kami, sayang naman yung masasayang ginawa ni Kristo para sa amin. Lord, binigay mo na yung buhay mo, binigay mo na yung buhay ng kaisa-isa mong anak para sa amin. You provide the way, the truth, and the life. Pero kami, Lord, nagnanais pa rin kaming gumawa ng mga bagay para sa sarili naming kaparaanan, para kami maligtas. Pero Lord, we thank you because you provide the way. You provide the Savior. You provide the way to heaven. You provide a life after this life here on earth. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus, sa iyong saving grace na ipinagkaloob sa amin. Salamat dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay para kami magkaroon ng buhay. Kung hanggang ngayon, Lord, naghahanap pa rin kami ng anong mga bagay at paraan para maligtas. Again, Lord, thank you for your advice, warning that we cannot provide salvation for ourselves. Hindi pagiging relihiyoso, hindi pagiging mabuting tao, kundi Lord, dahil sa iyo ang tunay na daan para kami maligtas. Kami nagtitiwala sa probisyong ibinibigay mo, O Diyos, para maligtas kami. Sapat si Kristo para kami maligtas. Kaya Lord, maraming salamat sa katotohanang ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw na ito. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapakaloob na ikaw ang nagbigay, ikaw ang dahilan kung bakit kami naligtas. Salamat, Lord. Tulungan mo kami na makita ang kahalagahan nito sa aming mga buhay. Sa pamagitan ng mga aral ng kwento ng buhay ni Abraham at ni Isaac. Maraming salamat, O Diyos. Binabalik namin sa iyong kapurihan at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. To God be all the glory, mga kapatid. Nawa po ay natuto tayo sa mensahe ng Panginoon as a substitute offering na ipinagkaloob sa atin ni Lord.
Naniniwala tayo na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Diyos para sa atin. At alam natin na ang Diyos ay nakasubaybay sa lahat ng ating ginagawa. Nakasubaybay sa lahat ng journey ng ating buhay. At siya'y gumagawa, siya'y tumutugon, siya'y nagpo-provide sa ating mga buhay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo sa kanyang biyaya sa pagdiriwang ng 11th anniversary celebration ng His Presence Church Cavite. At mamaya po, manalangin nyo rin po, mamaya may gawain ng face-to-face gathering mamaya po sa HPCI Lemery, Batangas. God bless you mga kapatid. If you want to give your tithes and your offering, you can give it online. Po, sa pamagitan po ng mga online platforms natin para po sa pagpapatuloy ng gawain. Kung ano man yung binigay ng Panginoon sa atin, sabi ng Lord, matutunan din natin ibalik sa Kanya. Dahil siya ang nagbigay, siya ang nagkaloob ng mga bagay na meron tayo sa ating buhay. God bless you. To God be all the glory. Patuloy ang pasasalamat at pagdakila natin sa buhay na Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating Sunday Worship Cell Celebration ngayong araw na ito. Maraming salamat. God bless you. To God be all the glory.